Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Habang hinihintay natin ang ating idol, mga kaibigan, kamusta na po kayo? Ayan. Alam nyo, natuwa ako doon sa news kanina eh. Kaya lang na-fake ako. Sayang ano. Alam nyo, ang bullet train, malaki talagang tulong niya, mga kaibigan. At dahil ngayon ay July 1, July 1, talagang na-excite ako kanina, kaya lang bagsak. Ayan, peke tuloy. Ayan, ibig sabihin, may pangarap tayo na magkaroon ng bullet train. Yan. Malay nyo, di ba? Kasi hindi naman malayo ang kalooban natin sa sa bansang Hapon, kung saan sila yung pinakamagaling sa paggawa niyan. At yung bullet train, alam nyo ho ba guys, no? Kung kayo po ay bumabiyahe ng 1 oras sa bullet train, 1 minute lang andun ka na. Yan, ganyan talaga yung pagiging high-tech po. At hindi lang po yan, dahil Tuesday ho ngayon, alam nyo na, marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay na kung saan kayo po, alam nyo naman, maraming challenges na alam natin ang problema sa tweet-tweet na ay lagi na lang paulit-ulit. Yung po yung sobrang traffic, yung sobrang pagbaba. Can you imagine? Ewan ko lang kung nabalitaan ho ninyo, pati yata Skyway bumahana, no? At hindi lang po yan, mga kaibigan. Bakit ho ganon, di ba? Dapat pag pribadong mga lugar, kagaya ho ng mga ganyan, ay dapat laging may check, may tinitingnan-tingnan din natin yung maintenance. Dahil alam nyo naman ho, napakahirap ho na maabala ng sobra yung ating mga kababayan, lalong-lalo na kung sila po ay pauwi na o papasok yan. Yan po yung ilang problema natin na talaga namang kung tayo ay papalarin, hoping lahat magiging madali. Siyempre, alam nyo naman dahil may bagong set na grupo ngayon, sa mga nanalo sa Kongreso at sa Senado, sila po ang maaaring magiging pag-asa natin na malaki dahil sila po ay gagawa ng isang batas na kung saan ay tiyak yan, maraming pagbabago. Not only that, kino-congratulate natin ang ating, alam nyo, ang ating Icon Awardee yan. Ang ating bagong boss, si Boss Edgar Cabangon. Hi! Yan. At hindi lang po yan, syempre, yung kanyang sister din, si Ma'am Nicole Cabangon. At alam niyo ho, yung mga ganitong pagpapala, lalo na sa medyo bata-bata, ay marami yung mga pagbabago yan at natitiyak natin na pagtutulong-tulungan ng lahat ang pagbabagong ito. Sa ngalan pa rin yan ni Boss Edgar Cabangon, syempre. Hindi yung mawawala yan dahil yan sandigan na ho ng mga magagandang bagay na nagawa na at gagawin pa, no? Panibagong yugto. Sabi nga po alam niyo, natutuwa ako yung mga ganyang gesture, yung ginagawa ho ng mga magulang na medyo bata pa ay minomotivate na nila na makagawa ng mga bagay. At saka parang isinasalin na, di ba? Yung mga dapat gawin. Kaya minsan nakakalungkot kung ang iyong anak ay ayaw yung trabaho mo, di ba? May mga ganun hong anak, no? Hindi ho natin sila mapipilit. Pero pagka minsan, syempre nag-aalala yung mga magulang. Lalong-lalo na kung yung magulang ay medyo pa-retire na, di ba? May mga ganun ho kasing pagkakataon na yung anak iba yung gusto nila. Pero wala naman ho tayo dapat pangambahan sa mga ganyan dahil ang mga bata na naghahangad ng kakaibang yugto sa buhay nila ay dahil ho yan sa computer age na po tayo. Nung araw, akala ko ito isang pangarap lamang. Nung araw, akala ko hindi mangyayari. Pero ngayon nangyayari na. Pwede na rin nating makadate ang mga
Ewan ko kung maniniwala kayo. Sa Japan ho kasi, meron na hong gumagana ng mga ng mga robot, no? Ang gagandang babae, 'di ba? Ang gagandang lalaki. Robot ha? At hindi mo mai-imagine na sila po'y robot lang. Malalaman mo na lang kapag sinabi sa'yo, syempre, medyo hindi tayo aware sa mga ganong bagay. Pero, malay nyo, di ba? Mga ganong pagkakano. Pero sana wag naman ho marami, no? Tama yung konti lang. Pero yung marami, pero ang nakakatakot ho dyan, yung hindi maganda ang gawin, di ba? Usually kasi kapag robot kasi, walang pag-ibig yan eh. Walang pag-ibig, walang damdamin, di ba? At walang, tila, ang feeling ko, pag robot ng isang tao, wala na kinatatakutan. Kaya medyo no tayo sa napakaraming robot kung sakasakali. Huwag naman po sana, no? At this generation, sana ipatikim naman sa atin lahat ang magandang buhay, masaya, at medyo bawas-bawasan na yung mga hatred sa kapwa, bawas-bawasan na yung mga ilan nating mga kababayan na patuloy na gumagawa ng hindi tama, di ba? Yung mga gano'n kasing mga mali, siguro it's about time to change, no? Marami tayong mga bagay-bagay na dapat i-priority, lalo na yung mga hinihimok natin ng mga kabataan na magbago, magkaroon ng bagong generation na hindi gagawa ng masama, bagkos magpapayaman sa bansa. Yan. Marami tayong mga kabataan actually, kasi ako noon, madalas akong pumunta ng DOST sa mga press con nila at most invited po ako. Kaya yun yung thankful ako sa Panginoon kasi lagi tayong nangunguna sa listahan ng mga iniimbitahan sa press con. At yun nga po, na-discover sabi ko, kung maraming mga kabataan ang nahihilig sa research, nahihilig sa mga makabagong teknolohiya, nahihilig sa mga new invention na pwede natin pakinabangan. Siguro it's about time na yung gobyerno ay pondohan ang mga nagre-research, pondohan yung mga bagong imbensyon na maaari in the future ay mapakinabangan po natin. Hindi na ho dapat bumabaha. Tapos meron din akong nakita na machine na pwede yung automatic, no? Pag tinapon yung basura, automatic na dudurog na siya at ginagawa silang bagay na mapapakinabangan. Sana magtuloy-tuloy ho ito at maaaring magkaroon ng ahensya sa gobyerno na ganyan. Sinasabi ko po ito dahil hindi napapansin ho ng iba. Yung mga ganitong klaseng mga gamit, ito kailangan ho natin na automatic nire-recycle, automatic ginagawa ng paraan para hindi ho tayo makabara. No? Makabara sa anumang daanan ng tubig na posibleng yun ho ang dahilan ng pagbabaha sa atin. At hindi lang po yan. Lahat ho ng mahihirap, sabi nga nila, ay magkakaroon na ng sariling tahanan. Yan. Maganda rin yan. Oh, yeah. Ayaw ni Winner? Bakit? Hindi naniniwala. Ayan. Oh, yeah. Well, anyway, tayo po naman nagpapasalamat din dun sa mga friendship natin na kung sakali, siguro gawin nating double time yung pagsisikap natin. Double time in the sense na huwag tayong magpabaya. Mangarap din tayo, libre ang mangarap mga kaibigan. Ang pangarap po ay malaking bagay. At sa unang balita, of course, salamat po. Salamat kay Ian at kay Terence, okay? Sa ngalan nila, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi pumayag na ibenta ang bahay nito sa Davao City. Ito ay kinumpirma ng kanyang anak na si Davao City Representative Paulo Duterte dahil sinasabing may sentimental value ito sa dating Pangulo. Paliwanag pa ni Congressman Duterte, ito ang unang naipundar na ari-arian ng kanyang ama kung kaya't mahalaga ito. Magugunitang sinabi mismo ni common law wife ng nakatatandang Duterte na si Hanilet Abansenya na ibinebenta nito ang nasabing bahay. Iyan. Alam niyo ho, medyo malungkot yan. O nga naman, kung sino yung may-ari, hayaan natin siyang magbenta. Hindi ho tayo na bigla na lang magsasalita ng mga ganon, di ba? Alam niyo sa mga katandaan, sa mga elder, mahalaga ang importansya ng mga ng mga ancestral home. Yan. Mahalaga sa kanila yung mga naipundar nila. At sana ilan sa mga nakakalungkot na nakikita natin, yung iba kasi mga bagong sibol lang. Mga bagong sibol, ika nga. Kabago-bago pa lang, sila pa yung naghahangad na
ibenta ang mga bagay-bagay, 'di ba? Yung mga may mga anak na ganyan, no? Yung pero ito this time mabuti na lang at nagsalita ang dating pangulo, 'di ba? Igalang natin, respeto natin ang kanilang mga desisyon habang nandyan pa sila. Iyan. At saka dito sa Pilipinas, halos naubos na po yung mga historical places, di ba? Hindi ho lahat ng mga bagay-bagay o mga lugar ay naipipreserve na. So ito po yung nakakalungkot na nangyayari po. Kasi ilan sa mga sabi nga po nila, high-tech na ngayon, kailangan wala na yan, kailangan bago na, di ba? Pansinin ho natin mga kaibigan, sa Maynila na lang po, napakarami hong mga tinayong building nung araw pa na hanggang ngayon ay nagagamit pa natin. So meaning, nung araw, kaunti lang ang magnanakaw. Ayan, ibig sabihin magnanakaw sa materyales, kaunti lang yan. At yung mga naghahangad ng hindi maganda, ay kaunti lang yan, no? Sa panahon daw ngayon, sabi ng mga netizen, ay napakarami ng magnanakaw. Napakarami ng masasamang tao na naghahangad ng mali. Nagpapagawa ka ng building, kalahati lang yung ginagamit mong budget. Diba? May mga ganon. Meron namang, nung araw daw ho kasi, napakatibay. Pansinin ho natin, napakalaki po ng difference, no? Kung titingnan natin yung mga ginawa nung araw na hanggang ngayon ay existing pa, yan, try to see the place, no? At ako po ay pinanganak sa Maynila, nakita ko po yung mga bagay na yan at nagagamit pa that time, no? Alam nyo, talagang kung matutuloy lang ang pagiging mababait ng mga Pilipino, hindi ho natin maiwasan na meron pa ring salbaheng namamayagpag. Pero ang point ko lang po naman, ay sana po magbago ang ugali ng mga Pinoy ngayon. Gamitin po natin kung ano ang nauukol, di ba? Kung binadgetan ng ganong kalaki, kailangan gamitin yan para sa mga tao, hindi para sa pansarili lamang, sabi nga ng iba dyan. Well, anyway, siguro try to research about it kasi importante ho na alam din ho ninyo, lalo na yung mga bata-bata sa panahon ngayon, kayo po ang magsalita, kayo po ang, huwag kayong basta kakampi lang kahit mali na yung ginagawa, kampi lang kayo ng kampi. O kaya naman tama naman yung ginagawa, dinidisgusto ninyo. May mga ganun kasing pagkakataon. At sana po, mapasaya pa tayo mga kaibigan. Kasi alam nyo naman, importante din na matikman naman natin ang Pilipinas bilang isang paraiso. Paraiso in the sense na wala tayong regret na nabubuhay pa tayo para sa mundong ito, lalo na sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay ariin nating tunay na paraiso sa pamamagitan ng magagandang gawain ng ating mga kapwa. Okay, samantala, sabi nga po rito ay nasunog ang isang residential area sa Barangay Rosario, Pasig City, nitong gabi, no, na nakaapekto sa hindi bababa sa 50 pamilya. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog bago mag-alas 8 ng gabi at agad itinaas sa unang alarma matapos ang 5 minuto. Pagsapit ng alas 8:20, tinaas na rin ang sunog sa third alarm. Okay, delikado to Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa ng magagaang na materyales ang mga bahay na naturang lugar habang marami rin sa mga residente ang hindi na nagawang makapagsalba ng kani-kanilang mga gamit. Isa naman ang naitalang sugatan matapos ang sunog. Patuloy na iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection, Pasig, ang sanhi ng sunog na ito. Speaking of sunog, nako, Diyos ko po guys, ako po'y nakaranas na 5 beses na sunog. Kaya kita nyo, ganun pa rin tayo. Pero okay lang yon. 5 beses akong nasunugan dahil po sa gawa ng ibang tao, di ba? Yung malayo-layo na bahay, talagang inaabot kami. Yung mga bahay na irresponsible, ang mga nakatira, yan. Nangyari ho yan sa akin 5 times na ho. Talagang dumating sa punto na habang ako'y nag-aaral, alam niyo po ba, kung ano yung suot ko nung araw na yun, yun lang ang gamit ko. Ubus talaga. At, ang akin lang naman, di bali hong mawala ang gamit. Basta importante buhay ho tayo, hindi tayo na-damage, di ba? Hindi tayo nasaktan. Yan po ay ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kaya po, yan, sa tuwi-tuwi na,
ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil buhay pa tayo, nakakagising pa tayo, di ba? At of course, yung mawalan ng bagay, medyo wag na ho natin ikasama ng loob. Dahil ang bagay, lagi natin tatandaan guys ang bagay na mawala sa'yo ay napapalitan pa. Pero ang buhay, isa lang yan. Kaya lagi natin pag-isipan na ang buhay ay mahalaga. Kaya po saan man kayo naroroon, na-damage man kayo, kagaya ng mga nasunugan na to, ay dapat po pahalagahan ninyo ang natitira nyo pang buhay. Anyway, sa bansang ito, 'di ba, sa panahon ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos ay maaari pa hong makatulong doon sa mga nasalanta ng sunog at ito naman po ay alam ko marami diyan sa gobyerno ngayon ang merong punto na makakatulong pa po sila or maaari naman kayo ay mabigyan ng pabahay, di ba? It's a great chance na lalo na yung mga walang bahay, panahon na bigyan kayo ng maituturing na isang tahanan na hindi nyo na kailangang bilhin, di ba? Marami ho yan na pabahay program at nababalitaan naman po natin yan. So, itry po natin. Siguro lang kailangan lang dagdag sikap, no? Dagdag tiyaga yan. Pagtiyagaan ho natin dahil alam nyo naman, lahat ho ng bagay ay pwede ho nating maging investment yan. At ipagpatuloy lang po natin ang magandang investment natin. Parang yung mga nag-aaral, di ba, yung mga lawyer, investment po nila yan na nakapag-aral sila. Alam nila yung batas, alam nila ang lahat na dapat at di dapat. Kaya sana po sa panahon din ngayon, sundin natin kung ano ang batas na nangyari. Hindi po yung marami rin ang nag-iimbento ng batas, wag naman po sana. Alam niyo minsan tayo po kasi marami hong mga tao na gumagawa ng isang bagay na hindi naman ho totoo, gumagawa ng mga bagay na mali, wag niyo hong itutuloy yan kasi isang malaking kahihiyan para sa inyong angkan ang patuloy na paggawa ng hindi tama, lalo na kung ito po ay wala sa batas. Lagi mong tatandaan na lahat po ng bagay ay may batas, di ba? At yung batas po ay wag po nating lalabanan kasi ho lahat naman ho yan ay may hangganan, di ba? Kung saan yung tama, dun po tayo. Okay? Samantala, sabi po rito, suportado ng Department of Health ang isinasagawang reorganization sa PhilHealth upang mapabuti ang serbisyo na universal healthcare sa bansa. Ayon sa Health Assistant Secretary Albert Domingo, matagal nang kailangang palakasin ang operasyon ng PhilHealth lalo na ang claims processing unit nito na dati anya ay kulang sa tauhan. Ang reorganization na inaaprobahan ng Governance Commission for GOCCs ay inaasahang tatagal ng 1 taon dahil sa laki ng saklaw ng PhilHealth. Kabilang narito ang pagbubukas ng mga permanenteng posisyon para sa mga job order at contract of service workers na makatutulong sa kalidad ng serbisyo. Tiniyak ng DOH na ang hakbang na ito ay mahalagang bahagi ng pagpapatupad ng universal healthcare sa bansa. Wow! Good news yan, di ba? Kita nyo sana lang kasi alam nyo pag nagpapalit talaga ng management, yan medyo mahirap i-adjust yan dahil pansinin natin kahit sa gobyerno, di ba? Pag nagpapalit, iba na naman yung mga tao, iba na naman yung kondisyon, iba na naman yung mga batas o iba na naman yung mga pinapatupad, di ba? At sana po mawala sa bansang ito yung alam nyo yung tipo bang pinagawa ng isang tao tapos imbes na pagandahin magsisiraan, di ba? Yung mga ganon. Alam nyo, ang magandang bansa, kung ano yung inabutan mo, pagandahin mo, imbis na sirain mo o siraan, di ba? Ang importante, meron tayong pinuproduce na bagong henerasyon ng tulungan. Ito po'y pagtutulungan, yan, magandang ipatupad yan dahil alam nyo ho, sa ibang pagkakataon, marami ho tayong mga bagay na kahit ginawa nila ng 1 o 2 o 3 tao, yung 3 tao na yan, kailangan meron ding reward, no? Ang isang bagay ho kasi, parang sa proyekto yan, ang isang bagay, kapag ang proyekto po ay hindi napatupad ng isa, di ba, nakakalungkot, lalo na may budget na, pero hindi nagawa. Ang pinupunto po natin dito mga kaibigan, kapag meron hong proyekto, ang dating, sabihin na natin, ang dating gumawa ng proyekto,
pagandahin pa ho natin. At yun po ay may reward dun sa tumulong, no, na maiusad ang proyektong ginawa nun dati. At ngayon naman, bagong proyekto naman ang gagawin natin, pandagdag tulong dun sa dating ginawa na. I think this is much better kung magtutulungan tayo, gawin natin yung mga naaayon sa pangangailangan ng taong bayan. Yan. Alam nyo ho, hindi tayo mahilig sa politics, pero nakakagandang tingnan na ang bawat tao na magkakasunod, pare-pareho ng mga posisyon, magkakasunod, nagdadatingan yan. Dapat ho, isa lang ang nasa isip, makatulong at hindi makasira kanino man. Okay? At of course, sabi nga rin dito, hinatulang guilty ng Sandigang Bayan sa kasong graft sina dating Philippine Tourism Authority General Manager Robert Dean Barbers at dating opisyal na sina Edgar Bucar at Jose Diaz kaugnay ng 3.7 million pesos sports complex project sa Intramuros noong 2005. Oh no. Batay sa desisyon, inilabas na patunayang nagkaroon ng gross inexcusable negligence ang mga akusado matapos ituloy ang proyekto at bayaran ang Intramuros Administration Boss construction ng pondo ng gobyerno kahit hindi ito dumaan sa tamang proseso. At dahil dito hinatulan ang tatlong opisyal ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong kasama ang habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kaugnay nito, inatasan din silang bayaran ang kaukulang halagang 3.7 million pesos, dagdag ang 6% interest bilang kabayaran sa naibayad na mobilization fee. Nako, malungkot ito, no? Pero ay talagang sabi nga po, kapag may ginawa kang kalokohan, dapat pagbayaran mo yan. At syempre, lahat po tayo, lalo na yung mga bagong sibol na mga kabataan ngayon, tulungan natin sila na makagawa ng tama, hindi po ng mga mali na nakikita nila sa iba. Yan po ay ating pagtulong-tulungan. And time check muna tayo mga kaibigan sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, 1:25 ng umaga. Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Alam niyo naman, no, talagang iyahoy, yan. Pampagising. O, delayed ka na ha, Wineb, delayed. Ay, may nakikialam na bata dyan. Ayun. Well, anyway, alam niyo mga kaibigan, napakaswerte ho natin dahil sa panahon ngayon, di ba? Inabot natin ang panahong ito kung saan tayo po kailangan mag-aral ng mga teki-teki dyan. Importante kasi yung alam mo yung mga yung mga karanasan namin, hindi pa namin inaabot. Lalo na yung karanasan ni Daryl. Siya pa lang. Siya pa lang yung nakakaalam. Grabe ha. Hindi. Alam nyo, hindi. Nakakatuwa kasi yung mga talaga yung mga kabataan sa ngayon, no? Kung titingnan po natin, marami silang nalalaman. Ang kagandahan yan ay sinishare nila. Hindi ho nila pinagkakait yung kaalaman. Kaya yung si Jen, sabi ko, Jen, pwede ka na maging news reporter. Kaya lang ayaw niya. May mga tao talagang mahiyain. Kaya yan, mahiyain talaga. Well, anyway guys, alam nyo nakakatuwa ho sa pangalawang segmento natin. Gusto ko lang pong batiin ang ating mga regular listener, lalong-lalo na itong mga friendship natin na patuloy na nagbibigay sa atin ng inspiration. Yan. Hello kay Matthew Feather Tropani. Yan. Sabi niya, where you from? Nako ha, talaga nga naman. Hello din kay Veronica Estrada Lim, ang ating friendship. Team Quezon City, hi, mabuhay kayo dyan. Lalo na yung grupo ng Quezon City Press Corps. Yan. Si Ate Rio Araha, of course. Hello, Ate Rio. Hindi na ako nakapunta dyan. Anyway, Teresita, Marcelo, Eloida, Enonuevo. Aha, yan kay Marisa. Hi, Marisa, Kaloy, and June. Yan, mabuhay kayo. Of course, si Sir Jigs Magpantay ng ang National President ng CCW. Of course, kay Attorney Ferdy Topacio, kamusta ka na partner? Where na you? Ayan, talaga nga naman napaka-busy po. Iba talaga yung sikat busy. Anyway, hello din kay Kaloy Tolentino. O yan tayo ha, nag-message na ako sa'yo kaya basahin mo yung message ko. At hindi ko pwedeng kalimutan si Nanay Akang. Ayan, Nanay and family, of course.
Ayan, Nanay Akang, busy ka sa mga tahiin mo. Mabuhay po kayo dyan. Of course, si Mark John and family in company. Of course, Uncle Robert, Zafra and family. Ayan. Si Ellen Dulaca. Ayan. Aha. Ellen Dulaca. Ayan. Congratulations, nakagraduate na sila. Parang kailan lang nagtitraining kayo, di ba ngayon? Tapos graduate na kayo, di ba? Nakakatuwa. Alam nyo, yung mga nag-OJT sa mga napupuntahan kong lugar, ay thankful tayo kasi ang babait talaga nila. Makikita ho natin yung kanilang mga, alam nyo minsan yung ugali na nakikita mo kung paano sila sa pamilya nila. Kaya thankful ako at kayo po'y naging successful, kayo po'y nakagraduate rin. Pero sana, yan, yung mga bagong graduate, huwag muna mag-asawa. Gamitin nyo muna yung inyong napag-aralan, gamitin na muna ninyo ang inyong mga kakayahan. Yan. At sorry kay Sis Ge Bautista, ay sorry sis. Ngayon ko lang nakita ang miss call mo. I understand, meet lang tayo for banding. O, di ba? Marami akong girlfriend eh. Guys, pasensya na kayo. Yung mga girlfriend ko, ako na ang dinedate nila. Oh, yan. yeah. Oo. Kasi nag-iisa sila, di ba? Ganon din ako. Okay, Frederick Rodrick. Ayan. Si Anselmo Alday. Ayan. Oo nga. Nakauwi ako nang hindi mo alam. Ay, oo nga. Sayang. Ano yung take out ko? Hindi ko raw nadaanan. Sayang. Oo nga eh. Pasensya na, no? Pero alam mo, importante nakita ko kayo. At congratulations, napakaganda ng sala mo. Kasi para ako'y nasang isang first class na sinihan. Ayan. Okay, congratulations. Talagang ang swerte mo sa pagkakaroon ng asawang very creative. Yan, si Rosalie Alday. And of course, hello din kay Claire at saka sa husband niya. Nako, guys, ang tabayanan natin, mukhang magkakaroon tayo ng magandang proyekto na ginagawa ngayon. Pero wag daw munang i-announce kasi ito po yung mga dating proyekto na maaaring matagal na pero baka ma-activate pa. Yan. Good! At syempre, Eva Grijalvo Nunez, hi! Yan. Of course, kay Hansel. Hansel ba? Alday? Yan. Dalawang magkapatid kasi yan eh. Abigail Salonga. Hi, Abby. Yan, congratulations. Wala ho siyang kinalaman sa ating piloto. Yan, kaapelyido lang daw sila. Okay. Yan, Abby, congratulations din at nakagraduate ka na. Of course, kay Kuya Eric Senrico Valdecantos. Mabuhay po kayo, Kuya Michael Delara, the Tiger Eye. Oh, Tiger Eye ka na ngayon, ha? Okay, Nora Gamolo. Hi, Ate Nora. Nympha Terry Alpa, mabuhay po kayo. Cherry Sarmiento, Valiega. Yeah, mabuhay po kayo. And of course, good luck sa examination, sa training mo. Yan. Of course, Kuya Fred Alday, Ate Lourdes Alday, salamat sa iyo sa pag-aasikaso sa akin. Alam mo, mahirap kalimutan yung mga taong gaya mo. Yan. Salamat po sa inyo. Kay Mentor Jose Fuster Jr., mabuhay po kayo, and wife. Yan. Ang CSAT Foundation, mabuhay po kayo. Of course, hello din kay Laida Sarabia sa mga barangay chairman. Sana po pagbutihin po ninyo kahit wala pang eleksyon, pagbutihin po ninyo ang inyong mga accomplishment. Nakakatuwa po yung ibang barangay chairman walang ginagawa daw. Yan. Nakakakuha tayo ng update, yung iba walang ginagawa, mga tao lang nila ang nandun sa barangay. Naku, nakakahiya Kung nabubuhay lang si Martin Dino, hindi po siya papayag niyan. Si Martin Dino po ay matagal kong nakasama. At yan po ang nagsasabi na sana daw ang mga barangay. Alam niyo yung barangay kasi, yan kasi ang kauna-unahang nagagamit o gumagamit ng facility. Sila po yung maraming ginagawa. Actually, no? At of course, eto, may mga ira kayo. May mga ira kayo na pwede ninyong ilibre ang inyong mga kabarangay, lalong-lalo na pagdating sa mga barangay certificate. Yan. Nakakalungkot lang kasi yung iba sa barangay, mukhang nakakalimot kayo na inyong mga posisyon. Yan. Meron nagsasabi dyan na sila po ay mga sinasabing kagawad, pero mas marami silang ginagawa. Yes. Pero sana po, manguna
ang mismong barangay chairman, manguna kayo, di ba? Kasi darating ang panahon, pag nagkaroon ng eleksyon, ang kaaway ninyo yung inyong kagawad. Nangyayari po yan. Kaya ingat-ingat lang po tayo dahil importante na alam mo ang nangyayari sa paligid mo. Iyan. At of course, pagbati na rin pinapaabot natin kay Captain Rolando Dorado Durana. Hi, Kapitan. Mabuhay po kayo and family. Of course, kay Dave Fajardo. Oh, yeah. Iyan. Hello din kay Dindo Hernandez, Alphonse, Alan, Danao. Yan. Kay Kuya Lando Marquez. Ano ba nangyari, Kuya Lando? Ayan. Okay. Anyway, hello din kay Beth Molinos, Rafael Serrano Jr., Milagro Salvador. Of course, Josephine Salvador and family. Mabuhay po kayo, Charlie Gadi. Hello po kay Ate Josie Valimento and Company. Sa inyo po lahat dyan. Kay Johnny Valimento and Marlon Valimento and family. At syempre, advance happy birthday. Nako. Grabe ha. 18, mag-18 ka na, magdadalaga ka na. Fiona, yan. Fiona Valimento, yan. Advance happy birthday sa'yo. Itatry kong makarating, of course. Linda Lavandia. Lahat ng mga players na nandyan po sa Ultra Sports Center, mabuhay po kayo. Yan. See you soon. Kay Tito Frank Garcia. Tito Frank, kung gusto mo mag-program, walang problema. Marami naman po talaga kayong kausap. Sige, pagbutihin niyo po. Perla Evangelista Leonin, Bulacan Egg Supplier. Uy, mabuhay po kayo. Yan, yung mga friendship natin dyan. At syempre kay James Richard Jojo Maitim and Company. Hello po. Kay Vic and Tor. Ba, galing nga. Pangalan mo, Vic. Tapos may Tor. Apelyido mo, Tor. Okay? Balik tanaw sa nakaraan. Yes, mabuhay po kayo. Yung mga grupo na yan. Ay, nako. Tess Zafra Rosalado. Ayan. Of course, si Patricia Rayleigh. Yan, mabuhay kayo. Si Kuya, hindi ko makita, Katirso Peralta. May mensahe po ba kayo? Ayan. Katirso Peralta. Mabuhay po kayo. Of course, kay Attorney Macnil Rante. Hi, Attorney. Of course, ayan, si Paulo Ramirez Berondo. Lemmy Rojas. Uy, naalala ko si Engineer Lemmy Rojas. Yan. Mag-usap tayo. Importante yung aking topic para sa'yo. Michael Davis, salamat po. Ayan, kay kay Sis Tet Alpe. Ay, sir. Yan. Mabuhay po kayo. Michael, hello. Hi. Alakdan Bulkan. Nako. Mabuhay din na NCIP group. Yan. Lalo na yung ating friendship ngayon. Kaya lang, mahirap kasi isang kaibigan mo, pag napunta sa magandang pwesto ng gobyerno, bakit ang hirap ng kausapin? Ang hirap na makipag-appointment? I don't know why. Yan. Sa mga taga-NCIP, sige kayo. Miss ko na kayo. Yan. Wish ko lang makita ka kayo uli. Lino Miravels. Yan. Richard Bacalya. Sige, Richard. Soon, magiging guest ka dito. Sige. Try mo na maka-inspire ng mga Pinoy. Yan, mga kabataan. Hello din kay Micaela Ann Maika. Hello. Doc Jim Sanchez. Mabuhay po kayo. Yan. Talagang si Doc Jim, pinagpala, sa kanyang mabuting kalooban. Nakakapag-opera siya ng libre. Kaya yung mga may bukol-bukol dyan, ay pag may problema ho kayo sa pera, pwede ho kayo sa kanya, magpagamot. Yan. Ano nangyari? Bakit may ubo? Hindi. Importante yung, yung mga external surgery. Yan, maganda yan. Madali kayong maaksyonan. Okay? Hello din kay, mabuti na lang at nandiyan pa kayo. Uy, oo naman. Mami, Helene Escanio, Carlos Huson. Kamusta? Nanalo ka ba? Carlos Huson. Yan, hindi ko kasi Alam nyo guys, marami tayong mga friendship. At hello din kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. How I wish to see you again. Yan. Ado, thank you Ado Pagdinawan. Yan. Ligaya Villaruz. Ay, mapupuntahan na namin kayo at kailangan mapuntahan kayo para naman I love you! Ayan, ayan. Love you daw, love you. Hello din kay Jolinda De Lara. Mabuhay kayo dyan. Nako guys, lalakasan ko na yung loob ko na puntahan kayo. Huwag kayong mag-alala. Medyo mahihain kasi ako Okay, Robert Zafra, salamat po. Ayan. At Colleen, hi Colleen and Mobs Salonga. Ayan, mabuhay kayo.
At saka yung yung mga may utang, huwag kayong makalimot magbayad. Okay, mga kaibigan, time check muna tayo mga kaibigan. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yo, Topacio. Ayan, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. At of course, mabuhay ang lahat mga narito sa DWIZ. Ayan, at saka Aliw Channel 23. Mabuhay po kayong lahat. Talagang busy-busy yung mga production natin. Oh, At yeah. alam mo, sa kanila po nanggagaling ang ating inspirasyon. Sila po ang inspirasyon natin, syempre. Alam nyo naman. At hindi lang po yan, alam nyo ho, sabi nga ho dito ay ibinaba na ho ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 2 o restriction phase ang crisis alert ng level sa Israel. At kasunod ito ng 12-day ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran na nagsimula noong June 24 kung saan patuloy na bumubuti ang sitwasyon sa nasabing bansa. Dahil dito, malayang makakapasok ang mga Pilipino sa Israel, subalit may babala kaugnay sa maaaring maging banta sa buhay, seguridad at ari-arian ng mga ito doon. Tiniyak naman ng DFA na patuloy nitong binabantayan ang sitwasyon sa rehiyon at i-update batay sa nararapat na alert level. At magugunitaang itinaas noong Hunyo ng DFA sa alert level 3 ang voluntary repatriation ang Israel matapos ang kanilang bakbakan ng dalawang bansa. Ayan, good news po ito mga kaibigan. Naku, alam nyo, talagang nakakatakot. Nung nabubuhay pa yung mom ko, nakwento niya na napakahirap ng merong bakbakan, no? Sa magkaibang bansa. Delikado talaga at nakakatakot. At of course, yung mother ko, naranasan niya yung gera dito noon, panahon ng matandang Marcos. At siya mismo nagsabi, walang mabuting kahihinatnan. Kahit na magkapatayan pa, ganun daw yun. Kaya hanggat maaari, umiwas tayo sa mga kaguluhan, umiwas tayo sa pagpoprovoke ng away sa ibang bansa dahil hindi po ito makakatulong ng malaki sa bayan natin. Yan. Hanggat maaari, be a friend to all, no? Alam nyo, minsan marami tayong mga mayayabang na kababayan na galit sa ganitong bansa, Alam nyo, kayabangan nyo na lang ho yan. Ang gawin ho ninyo, kung kayo po ay matino na leader ng bansa, kaibiganin nyo ho lahat ng bansa. Walang kaaway, Alam nyo, yan ho ang importante kasi kung namimili kayo ng kaibigan at namimili kayo ng mga kaaway, hindi ho makakaganda sa ating bansa. Sabi nga nila, lagi nating tandaan na ang Pilipinas po ay gatuldok lang sa mapa. Tingnan ho natin yung ating bansa, napakaliit lang po para ho ibigay natin sa mga taong mahilig sa gera, no? Di ho natin kakayanin yan, guys, at sana mabuhay pa tayo ng matagal. Yan, sa ngalan ng ating Panginoon. Anyway, sabi ho naman dito, ayan, okay, sabi nga ho dito, hindi pa ba ito natin na nasintensyahan. Okay, anyway, sabi pa ho dito, kailangan sumailalim agad sa Witness Protection Program ang mismong whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito ang iginiit ni Volunteers Against Crime and Corruption, President Arsenio Boy Evangelista. Ayan, hi Kuya Boy, hindi na tayo nagkita. Kung saan sinabi nito na malaking ambag sa investigasyon ng mga ibinunyag ni alias Totoy. Yan. Dapat anyang matiyak ang seguridad ng nasabing whistleblower at ma-admit sa WPP upang maibigay sa mga ahensya ng gobyerno ang kanyang sinumpaang salaysay. At syempre, maliban kay alias Totoy, giniit ni President Evangelista na dapat ding bantayan ng mga ahensya ng gobyerno ang Taal Lake, ang lugar na ibinunyag ng nasabing testigo na pinagtatapunan ng mga labi ng mga sabungero dahil maaari itong kuhanin at ilipat sa ibang lugar. Okay. So guys, lagi natin tatandaan, hindi ho ibig sabihin na pag may patay ho dun sa malapit sa fishing ground na pinagkukunan nyo ng isda ay magkakaroon na ng kontaminado ang isdang kakainin natin. Kaya medyo wag tayong magkakalat ng mga fake news,
para ho doon matakot doon yung mga ibang kababayan natin sa pagkain ng isda. Parang danggit yata yung nabanggit nila, no? Pero not so sure, pero kaibigan, alam nyo ho, importante na wag tayong magkakalat ng balitang hindi naman ho galing sa kinauukulan. Yan po ang tandaan po natin sa tweet-tweet na napaka-importante ng tamang balita lamang. At dito naman, ayon sa isa pang balita, mga kaibigan, ito na. Ibinaba na ang Department of Foreign Affairs sa alert. Aha. Okay, meron na tayo nito. Okay. Wala na tayo. Naubos tayo. Naubos. Okay. At hindi lang po yan. Nasaan na? Ayan. Okay, ito. Nakatakdang bumalik ngayong araw sa SELDA si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Tebes Jr. Ito ay kinumpirma ng kanyang legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio kung saan matapos sumailalim sa emergency appendectomy sa Philippine General Hospital noong nakaraang buwan ay balik selda na ito sa Annex 2 ng Bureau of Jail Management and Penology, subalit ay binabantayan ito pa rin, no? Samantala, kinatigan ng Manila Regional Trial Court, Branch 12, ang mosyon ng kampo na sindimak na mambabatas na ipagpaliban muna ang arraignment sa July 14 habang nagpapagaling ito. Dagdag pa ng nasabing korte, dadalo si dating Congressman Tebes sa pamamagitan ng video conference. Yan. At syempre yan ho yung mga balita natin ngayon na salamat po sa ating newsroom na siya pong naghain ng balita para ho dito sa Yes Yes Show Topacio. At hindi lang po yan mga kaibigan, ipagpasalamat po natin na tayo po may mga kaagapay na naggagandahan at naggwagwapuhan dito po sa ating produksyon, di ba? Ng DWIZ. Huwag tayong magsawa na manood po ng lahat ng programa ho dito sa DWIZ at Aliw Channel 23. Pahabol na lang, no? Meron tayong binabate si VJ Eric Montre. Yan, salamat. Thank you sa pahabol mo kay Prince Marlon Valimento. Hi! Yan. Talaga naman, no? CCW Benerville Atayan, pahabol pa rin para ho sa inyo, sir. Magandang umaga po. David Laksa at syempre ang grupo ni Magpantay Diego Jr. Mabuhay po kay Sir. Katrina Tantoco Lobrecat. Yes. Oo nga. Katrina, ang dami mo tanong ha. Ikaw talaga. Anyway, hello din kay Ate Emma Cordero. Mabuhay po kayo. Yung mga pilots, yan, si Michael James. Mabuhay po kayo, Richard Navarra. And of course, the Masters Athletic. Ayan. Grupo kayo ng mga Master Athletics Championship. Mabuhay po kayong lahat mga kaibigan. Dahil sa inyo ay gumagalaw na ang mga elder ng sports. Yung mga dating player ay nagbabalikan na. Kaya congratulations po. Dahil sa inyo ay nagkakaroon tayo ng buhay na mga kaibigan. Nakasama talaga mga athletics natin, mga senior sila, winner, grabe. Can you imagine, mga gold medalist sila, winner. Kaya pa ba nating tumakbo ng mabilis at maging gold medalist? Yan. Si Mami Lorna, hi Mami Lorna, good luck sa'yo at sa lahat ng laban mo ay naririto kaming lahat. Okay, at thank you rin sa lahat ng mga narito, lalong-lalo na, antabayanan po ninyo ang susunod na programa. Yan. Ng isang gwapong-gwapo. Kita nyo, bagong gupit. O, diba? Talo kayo dyan. Lahat ng bagong gupit, lalong gumagwapo. Yan. Antabayan natin susunod na programang Balitang Bayan with Boss Drew Nasino. At syempre, salamat din kay Winner and Company sa inyo dyan, mga kaibigan. Sa ating CA, salamat. Salamat din kay Bam. Of course, yung mga news writer. At saka, hindi lang po yan, kay Juday, na laging maganda kapag nakikita ko siya. O, diba? At syempre mga kaibigan, lagi nyo antabayanan yung programang Yes Yes Show Topacio. Mahal kayo ni Attorney Topacio at mahal ko rin kayo. Sana po, huwag nyo kaming pabayaan sa tweet-tweet na tulungan nyo po kami sa pamamagitan ng inyong mga suporta. Muli po, ako po si Miss Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:58 ng umaga. Bye! Yes, yes, you.